boto po ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po ito isang tao lang ang maapektuhan, hindi lamang po si BBM, kundi yung tinatawag na the mandate of the Filipino people. Siguro wala na mas mabigat yan na dapat malaman natin kung ano ba ang katotohanan. Bakit may nagsasabi, move on? No? Bongbong, tanggapin mo na lang yung total malapit na ang eleksyon. Hindi po. Bongbong Marcos is not fighting for justice for himself. Hindi po ito para sa kanya. He is pressing on, uubusin niya talaga, exhaust the judicial remedies na tinatawag. Mga paraan na nabibigay sa kanya sa ilalim ng batas. What is obvious to me now is may kinakatakutan itong si Justice Marvic Leonen na mapahiya sila. So kung matanda ninyo, mga buwan ng Abril, nagpalabas po itong Presidential Electoral Tribunal ng desisyon at ang ponente dito ay si Justice Marvic Leonen. Alam naman natin, hindi natin kailangan sabihin pa, pero dilaw po ang kulay niya. Kahit na nag-file ng petition si BBM na mag-inhibit siya, ay naku, matigas po. Talaga pong winalang hiya yung tinatawag na ethics, yung judicial ethics. Sabi niya hindi, ako lang ang makakapasiguro na mananatili si Lenny, papaalisin niyo pa ako. Yan. Okay. So anyway, lumabas po unanimously, sabi ng Supreme Court, basura ang protesta ni BBM. Naku, napakasakit. Para po sa atin na naniniwala na sa halalan na yon, Bongbong Marcos was the rightful winner. At ito po na paniwala ay suportado ng mga survey. Ilang survey na ba ang lumabas na sa presidential probables, no, sa 2022 ay palaging kulelat si Lenny habang si BBM ay nasa number 2 or number 3 at malapitan po, no, hindi po malayo, no. Number 1 palagi by a wide margin si Sara Duterte Carpio, pero nandun talaga sa pangalawa kagad si Bongbong Marcos. So diyan pa lang, kung totoo na si Lenny Robredo yung nanalo, naku, siguro dapat pumapantay siya. Kung talagang ganun karami yung bumoto sa kanya, lalabas po yan. Lalabas yan sa survey. Hindi po maaaring itago yan. No? Kaya sa survey pa lang ay napatunayan na again and again na talaga yung taong bayan ay mas gusto nila si Bongbong Marcos kaysa kay Lenny Robredo. Okay. Yung pangatlo, ang third cause of action, sabi niya, yung butuhan dyan sa ARMM ay, nako, puno po na puno ng pandaraya. No? At dahil yan, hinihingi niya na i-nullify na huwag nang isama sa bilang ang mga balota dyan sa tatlong ARMM provinces. Subalit, ayaw ng PET, no? Ayaw ni Justice Leonen. Sabi niya, hindi na kailangan imbestigahan pa itong mga boto na sinasabi na may dayaan, no? Malawakang dayaan diyan sa tatlong probinsya sa Mindanao, no? Okay, yan, no. Sabi ni Leonen, meron kami nakikita na kahit na hindi na isama yung mga balota dyan sa tatlong probinsya sa ARMM, mananalo pa rin daw, no? Mananalo pa rin daw si Lenny Robredo ng 15,130 boto. Naku. Kung parang buhok na lang kanipis yung lamang niya sa wala pang protesta,
ay naku, tarang, ito po, microscope na po, kailangan mo para makita mo itong 15,130 votes na lamang supposedly. Pero wala pong basihan dahil hindi po nila binuksan at hindi po nila talagang tinignan ng masusi itong sinasabi na malawakang dayaan sa Lanao del Sur, Basilan and Maguindanao. Yan. So, ano po ang sinabi dito? Kasi tinanong diyan yung Solicitor General, ano ba sa palagay mo, no? Sabi ni Soljan Jose Calida, sang-ayon ako diyan, no? At dapat ang gawin diyan, yung lahat na boto diyan sa 3 probinsya ay ibawas. Ibawas na. Totally remove all the votes cast for Vice President. Kasi yan po ang napatunayan na sa away din in the same elections para po sa ARMM governor at nag-rule po, nagpalabas ng hatol ang Commission on Elections. Na tama nga po, sa bawat presinto, isang tao lang. Napatunayan nila, may mga handwriting expert sila. Napatunayan na sa mga boto na daan-daan, isang tao lang yung sumusulat o nagsishading doon. Kaya, yun po ang gusto ni BBM sa third course of action na tinatawag. Yung pangatlong paninindigan niya, ground, no, sa kanyang protesta, dahil may malawakang dayaan doon, huwag natin dapat i-nullify, no, ibaliwala yung mga boto na yun. Now, ano po ang mangyayari kung sakaling pumayag dito si Justice Marvic Leonen? Naku, mauubos po. Kung ito po ang susundin, yung tinatawag na simple math, parang walang ng marami pang pag-usapan, wala nang marami pang pag-aaralan. Lahat na lang na boto, kung ilan yung boto ni BBM, tanggal sa kanya, ibawas sa kanyang boto sa kabuuan. Kung ilan yung natanggap ni Leni Robredo, bawas din. Subalit, sabi ni Leonen, at sinangayunan siya ng mga kasamahan niya. Hindi na, no? Dahil pinagbabawalan yan ng rules ng PET. Dahil wala naman daw, at hindi naman daw napapatunayan ito ni BBM. Paano mapapatunayan ni BBM itong dayaan dyan sa ARMM? Hindi nga siya binigyan. He was not allowed an opportunity to present his evidence. Tapos ginawa nila yung technicality na tinatawag. Sabi ng rules natin, dapat 3 probinsya lang sa kabuuan ang maaring gamitin na pilot province, no? Sabi niya, not more than 3. Rule 65, dapat daw not more than 3 pilot provinces. Subalit, sabi ni Bongbong Marcos, iba naman ito. Iba pong pinag-uusapan dito. Dayaan po ito na massive fraud sa Muslim Mindanao. Talagang iginiit ng PET. Hindi, sabi ng Rule 65, not more than 3. No? Okay. Hindi daw maaari na papayagan si BBM na makagamit pa o makaturo sa iba pang mga probinsya maliban doon sa unang 3, yung Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental. The chosen pilot provinces are expected to cover lahat daw na sinasabi ni BBM dapat kasama na doon sa 3 probinsyang yon, no? Naku naman, no? Talagang ang utak dilawan talaga pong napaka disgusting, no? Okay. Kung ito po ang mangyayari, no? Yan. Kung natanggal po 'yon, no, yung boto sa ARM. Ganito po, no? Si Leni Robredo ay nakatanggap sa dayaan, no? Malinaw 'yan, dayaan. 477,985 votes sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Habang si Bongbong Marcos ay yung nabilang, no? Yung nabilang ay 169,160 votes. Now,
kung ito po ang mga botong ito ay tatanggalin, no? Ibaliwala, inalify, eh naku, mauubos po, mabubura po yung lamang ni Robredo na nasa 263,473 votes lang, no? Na yun po ang naging pasayan na siya ang ipinokrama na nanalo sa pagka-Vice President. Eh naku, mabubura po. Dahil ito po, dito tayo magbibilang sa taas, no? 477,985 minus 169,160, ilan yan? Mga 308,000, no? 308,000 ay yung lamang niya 263, ay mananalo pa si BBM ng higit 40,000 boto, no? Na lamang 40,000 plus votes yung magiging lamang ni BBM at siya po ang mananalo. Pero ayaw po, inayawan po ito ng PET. Sabi niya, wala sa rules yan eh, no? Eh dapat sundin natin kung anong nakalagay diyan sa ating mga patakaran. Now, ito po ngayon ang hinihingi ni BBM. Boto po ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po ito isang tao lang ang maapektuhan. Hindi lamang po si BBM. Kundi yung tinatawag na the mandate of the Filipino people. Eh ba, siguro wala na mas mabigat yan na dapat malaman natin kung ano ba ang katotohanan. At itong sinasabi ng PET na wala kami magawa eh. Yan ang sinasabi sa rules. Eh hanggang dyan lang tayo. Huwag na tayo mahimasok doon sa 3 probinsya sa ARMM. Kasi naubos na yung quota mo, BBM. Eh bakit hindi yan sinabi noon pa? Diba? Noong sa umpisa pa lang, noong naghain si BBM ng protesta, nakalagay naman doon. Nakalagay na doon na second cause of action, yung pilot provinces, Iloilo, Camarines Sur, Negros Oriental. Sa third cause of action, yung mga pilot provinces doon ay Basilan, Maguindanao, and Lanao del Sur. Noon pa, at sinabi ng PET ilang beses na okay, alam nila na yun. Eh bakit noon pa lang sinabi ng PET na sufficient informed and content na pasok po, no? Pasok po sa mga patakaran ng PET. Yung protesta ni BBM, hindi man po pinalitan eh. Ganun po sa umpisa. Eh dapat po kung yun pala ang interpretation ng PET noon pa lang, eh sabihin na ay yung third cause of action mo, wag na yan. Wag na yan. Pero pinayagan nila, okay. At in fact, ilang beses na sinikap ni Justice Leonen na ipa-dismiss na. Dahil nga sabi niya, hindi napatunayan doon sa second cause of action na may malawakang layaan sa 3 pilot provinces. Kaya citing Rule 65, sabi niya, i-dismiss na natin. Umayaw noon si dating Chief Justice Diosdado Peralta. Sabi niya, hindi. Patuloy natin to. Pero bakit biglang bumaliktad? Paano ba na nadala ni Justice Leonen ang mga kasama niya na sumang-ayon sila sa kanyang sinabi na biglang hindi, dapat Rule 65, 3 probinsya lang. Alam nyo, itong Supreme Court at ang PET, napakalaki ang kapangyarihan. Maaari lang palitan ang rules kung kinakailangan para po na makarating sa katotohanan so that justice can be served. Isa pong halimbawa, yung tinatawag na immutability rule. Yan, may mga abogado siguro nanonood yan. No? Yung immutability rule, sinasabi diyan, na pag final and executory na ang isang desisyon, ay hindi mo na yan magagalaw. Kahit mali pa yan, ay kailangan ipatupad mo na yan. Pero maraming nangyari po, maraming example
ng Supreme Court dahil nakikita nila na magiging inhustisya sa isang tao na hatulan ng mas mahabang pagkabilanggo kaysa nakakarapat lamang na dapat example, ay nahatulan siya ng 10 taon na pagkabilanggo pero yung totoo pala dyan ay dapat 4 na taon lang. Sabi ng Supreme Court kahit final and executory lang, maaari na din itong buksan. Kasi pag ang general rule is hindi mo na maaaring galawin pa. Hindi mo na maaaring buksan pa. Kundi bahala ka. No? Yan ang immutability. Hindi mo na maggalaw-galaw pa. Hindi mo na mabubuksan pa. Pero may kapangyarihan po. Kaya dito po, yun po ang sinasabi ko, isang tao lang ang involved doon. Ito po ang boto po ng 16 na milyon na Pilipino na naniwala na si BBM. 16 yung binilang lang yun. Eh, alam natin may dagdag bawas yun. May bawas. No? Eh, hindi nyo ba mabigyan ng daan na okay ba? Nako, maliit lang naman yung laman. Eh, talagang baka may basihan. At ito po, napatunayan na yung dayaan dyan sa 3 probinsya sa ARMM. Eh, bakit takot si Jonen? Bakit takot ka? At bakit hindi mo sinunod yung recommendation ni Soljen Calida na tanggalin na lang yan? Ibura na yan. Yung higit kalahating milyon na boto dyan sa 3 probinsya na yan. Bawas kay Leni Robredo kung ilang boto yung natanggap niya doon, bawas kay BBM kung ilang libong boto rin ang natanggap niya. Patas. Patas. Simple. Simple math. Bakit may nagsasabi, move on? No? Eh, Bongbong, tanggapin mo na lang yung total balapit ng eleksyon. Hindi po. Bongbong Marcos is not fighting for justice for himself. Hindi po ito para sa kanya. He is pressing on, uubusin niya talaga, exhaust the administrative, the judicial remedies na tinatawag. Mga paraan na nabibigay sa kanya sa ilalim ng batas. Para po na talagang malaman. Wala na po, sa totoo lang, wala na po, hindi na siya makakaupo. Kung makaupo siguro isang araw, ganun. Ganun, no? Pero ang sisikap dito ni BBM, na mabigyan ng justisya. Tayo po, mga tao po, milyon-milyon po na Pilipino na bumoto kay BBM. At sa survey, nako, maliwanag sa akin, maliwanag sa akin na kung talagang walang dayaan, walang ganon sa ARMM, walang smart magic na yung gabi lamang na si BBM ng 1 milyon, pag kinaumagahan, naku, natulog lang tayo, lamang na si Leni Robredo, naku, siguro ang lamang ni BBM ay hindi po bababa sa 1 milyong boto. Kaya bakit po hindi bibigyan ng PET? Pagbigyan nyo, buksan nyo, bigyan nyo ng pagkakataon si BBM. Oh, sige, pakita mo. Patunayan mo. Patunayan mo. Total, wala namang mangyayari diyan, no? Hindi mo na yan mapababa si Leni Robredo. Kung mahari man siguro ilang araw lang. But what is obvious to me now is may kinakatakutan itong si Justice Marvic Leonen na mapahiya sila, na mabuksan yung tinatawag na Pandora's box. Alam niyo yun? Yung sa mga literature na open the Pandora's box na kung saan nakatago yung lahat nila na baho, yung lahat nila na kasalanan na ginawa nila sa pandaraya sa eleksyon, pati siguro yung dagdag bawas sa kay PRRD, matutuklasan pa dyan. Kasi alam nyo, pati si PRRD, biktima yan. Binawasan yan. Dinagdagan si Marrojas ng 3 milyong boto. Binawasan si PRRD ng 3 milyong boto. Pero lamang pa rin si Tatay Digong. So it is not about BBM. It is no longer about BBM. Hindi po. Hindi po dahil sa ambisyon niya na talagang
makaupo siya bilang pangalawang Pangulo, kundi gusto niya lang po ituwid to right the wrong in our political history.